Mainit-init na balita po ang pag-uusapan natin ngayon tungkol kay Say Coin, isang project na tila binuhay muli ang hype sa crypto market matapos po itong sumabog ng mahigit 20% sa isang araw. Pero teka, hindi lang yan basta simpleng rally. Ang lakas na ito ay sinasabing bunga ng native USDC support at isang technical pattern na tinatawag pong inverse head and shoulders breakout. Ayon po sa mga eksperto ay posibleng umakyat pa itong si Say ng karagdagang 55% at may nagsasabi pa na aabot siya ng $1.50 bago matapos ang taon. Kaya ang tanong po ngayon ay anong meron kay Say? Paano po nakakaapekto ang suporta ng USDC? At kung totoo bang ito ang susi para maging susunod na big thing itong si Say sa mundo ng crypto? Kaya yan po ang mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyari kay Say at bakit po siya biglang lumipad. Yan, itong July 11 ay sumabog po ang presyo ni Say ng 26% at umakyat ng hanggang 0.33, ang pinakamataas na presyo sa loob ng 6 na buwan. Ngayon, kahit bumaba po ng kaunti sa 0.32, ang token po ay up pa rin po siya ng 113% mula po sa mababang presyo nitong nakaraang buwan. At ang malaking dahilan po nito ay ang announcement na magkakaroon na ng native USDC support itong si Say. Ibig sabihin ay ang mismong kumpanyang si Circle ang gumawa ng USDC ay maglalabas ng direktang bersyon ng USDC sa Say network. Hindi na kailangan ng wrap version o third-party bridges. Isa po itong major win para kay Say. Ngayon ay ano nga bang ibig sabihin ng native USDC support at bakit po ito mahalaga? Kapag sinabi nating USDC, ito ay stablecoin na direktang sinusupport ng mismong blockchain ni Say. At hindi na lang basta wrap o ginamitan ng ibang network para makapasok. Sa simpleng salita ay mas secure, mas mabilis at saka mas mura ang paggalaw ng pera. Dagdag pa dito, si Circle ay mag-i-integrate na rin ng tinatawag na Cross-Chain Transfer Protocol or CCP. Sa pamamagitan po nito ay pwede nang ilipat ang USDC mula Say papuntang Ethereum, Solana or Avalanche ng direkta at walang dagdag na intermediaries. Para po sa mga traders at institutions ay game changer po ito. Kasi ibig sabihin, mas mabilis at seamless na ang cross-chain payments. Mas madali ang liquidity transfers at mas mapagkakatiwalaan ang platform para sa mas malalaking financial transactions. Ayan, dito naman po tayo sa technical analysis dito. Ayan, ano nga bang technical analysis or dahilan kung bakit bullish ang galaw nitong si Say? Kung titingnan po natin ang chart dito ay malinaw na nag-form or bumuo itong si Say ng tinatawag na inverse head and shoulders pattern. Isang bullish signal sa technical analysis. Ang neckline po ay nasa pagitan ng presyong 0.26 hanggang 0.27 at nabasag na ito pataas. Hindi lang basta nabasag, na-retest pa ito successfully, na ibig sabihin ay na-confirm ang breakout. Ayon po sa isang analyst na si Crypto Ferras, ang pattern na ito ay may projected target price na halos 0.499 na kung tutuusin ay 55% pa ang itataas mula sa kasalukuyang presyo. Bukod pa dyan, ang mga indicators tulad po ng MACD at RSI ay parehong nasa bullish mode. Sa madaling salita ay nasa control pa rin ng mga buyers ang market at posible pong magpatuloy ang uptrend.
Ngayon ay ano pa ba ang nagpapalakas ng loob ng mga investors dito kay SAY? Ayan, una ay ang open interest sa SAY futures ay sumabog din mula po sa 50 million noong June ay umakyat po ito sa mahigit 318 million dollars. Ibig pong sabihin ay maraming traders ang nagpuposisyon na pataas. Pangalawa, base po sa data ng DeFi Llama, ang total value lock or TVL sa ecosystem ni SAY ay umabot na po sa 1.4 billion dollars na all-time high nito. Hindi lang ito puro hype. May real activity po sa mga dApps o decentralized applications nitong si SAY. Pangatlo ay napansin din ng mga analyst na may institutional interest na kay SAY. Sa prospectus ng IPO ni Circle, nabanggit na hawak nila ang 6.25 million SAY tokens. Hindi po basta-bastang halaga ito kung hindi nila pinagkakatiwalaan ang platform. At kung hindi pa sapat yan, si SAY ay isa sa mga 11 blockchain networks na sinasala ngayon ng Wyoming Stable Token Commission para sa bagong project nilang WYST stablecoin. Yan. Kapag napili po itong si SAY, siguradong lalaki palalo ang exposure at reputasyon niya sa US market. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para po sa atin bilang mga Pinoy ay meron pong dalawang malaking bagay tayong dapat pag-isipan dito. Una, si SAY ngayon ay nagiging sentro ng interoperability at saka liquidity. Dalawang mahalagang aspeto sa DeFi. Kung ikaw po ay active sa staking, yield farming o DeFi lending, mas magandang ecosystem ito dahil sa stable at mabilis na stablecoin support. Pangalawa, kung ikaw po ay nagtitrade sa spot or futures, maganda pong bantayan itong si SAY dahil sa technical breakout at momentum indicators na nagtuturo ng patuloy na rally. At kung ikaw naman ay long-term investor, worth considering po si SAY dahil unti-unti na po siyang nagkakaroon ng institutional presence. Hindi po lahat ng tokens ay nakakakuha ng ganitong klaseng atensyon mula po sa malalaking players tulad ni Circle. At bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin si SAY ay isa sa mga underrated projects na ngayon ay dahang-dahang umaangat sa radar ng mga investors. Hindi ito meme coin. May tunay na use case, real development at ngayon ay may major partnership pa sa isang matibay na player na si USDC. Pero syempre, tandaan natin na ang crypto po ay volatile pa rin. Hindi porket nag-breakout si SAY ay tuloy-tuloy na ang kanyang pag-angat. Mahalaga pa rin po ang tamang entry at saka exit strategy at huwag po nating kalimutang mag-research. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.